Isang magandang araw, hapon sa ating mga dakila na mga kababaihan, mga nanay, mga ilaw ng tahanan. Binabati ko kayo sa inyo pong pagsasalo-salo at sa inyong pagbabahaginan sa hapong ito sa community po ng Holy Family Marriage Encounter Community. Sana po lahat po kayo ay safe, no? Nasa mabuting kalagayan. Ang sabi nga po nila sa Ingles, in the pink of health. Ayan, no? So anyway, hayaan niyo po na bahaginan ko kayo tungkol dun sa inyong magiging pundasyon at pamantayan ng inyo pong sharing sa hapong ito. Ang inyo pong sharing ay gagabayan ng isa pong pagbasa mula po sa propeta Jeremiah sa Lumang Tipan. Ayan. Ang propeta Jeremiah ay isa po sa mga tinatawag natin na major writing prophets ng Old Testament. Major writing prophets. Kasi po, mahaba yung kanyang iniwan na libro at siya ang nagsulat. He is a major writing prophet. Hindi po kasi lahat ng propeta ay nagsulat. May mga propeta po sa Old Testament na naikwento lang ng iba, tulad po ng propeta Elijah. Itong si Jeremiah ay isang batang-batang propeta. Sa totoo po, siya ay isang pari sa templo ng Jerusalem. So galing siya sa angkan ng mga pari. Kasi ang mga pari nung araw ay hereditary. Siya po ay nabuhay ng taong 640 to 609 before Christ. 640, 609 before Christ. Ano po ang sitwasyon na kanyang kinalagyan nang siya po ay nagsusulat ng salita ng Diyos? Unang-una, si Propeta Jeremiah ay nabuhay po sa Southern Kingdom. At nung panahon ng kanyang pagiging propeta, nag-collapse na po ang Northern Kingdom ng Samaria ay kinain na ng Assyria. Bumagsak na po yung kingdom ng Samaria. So ang tanging natitira ay ang 2 tribo out of the 12 tribes, 2 tribo na lang ng Israel ang natitira na hindi pa po nagagapi ninuman, at ito ay sa Southern Kingdom. Okay? Ang Kingdom of Judah na kung saan naroon ang templo sa Jerusalem. Doon po si Jeremiah. Makikita niyo po ang kwento sa Second Book of Kings. Second Book of Kings chapter 22 verse 23. Ang kasalukuyang hari ng propeta Jeremiah ay si Josiah, isang bata at mabuting hari. Kakaunti lang po yung naging hari ng Israel na naging mabuti, no? Pagkatapos ni David at ni Solomon, mabibilang natin sa kamay si Hezekiah at si Hezekiah at si Josiah lamang, no? Etong si Josiah, bata, mabuti, he was a reformist. Yan. Sinikap niya na ayusin, ireforma ang templo, ireforma ang pamahalaan, ireforma ang siyudad ng Jerusalem at pamumuhay ng mga Hudyo ng kanyang panahon. So sinikap po niya yung gawin. At alam niyo po, sa pagsisikap niya, sa gitna po ng napakagandang mga reforma na ginagawa ni Josiah, kung babasahin po natin ang libro ni Jeremiah, nagbigay si Jeremiah ng mga warnings. Warnings na kung hindi magtutuloy-tuloy ang kabutihan, hindi magtutuloy-tuloy ang reforma ni Josiah,
magkakaroon din ng hindi magandang pangyayari sa Kingdom of Judah. At ano yung pangyayaring yon? Mula po sa chapter 25 hanggang chapter 29 ng aklat ng propetang Jeremiah, Jeremiah predicted the downfall of Jerusalem pagkatapos ng mga hari na hindi magiging matapat sa kabutihan at sa covenant. At ito ang haring um, dalawang hari, no, na hindi magiging matapat sa kabutihan pagkatapos ng reforma ni Josiah, no? Nandiyan po si Zedekiah, no? At si Jehoiakim. Yan. Si Zedekiah at Jehoiakim will be evil kings. Nakita na yon ng propeta Jeremiah. Kaya sa gitna ng magandang nangyayari sa kanyang panahon ng reforma, panahon ng Haring Josiah, Jeremiah wrote a warning, okay? At sabi niya, kung hindi magre-reform ng tuloy-tuloy ang Israel sa chapter 25 to 29, there will be the 70 years captivity of Jerusalem by Babylon under Nebuchadnezzar. So, na-prophecy po yun, nakita po yun, nasilip po yun ng propeta Jeremiah bilang propeta at bilang pari ng templo. Ngayon, ang nangyari, imbis na siya po'y pakinggan ng mga Israelita, ng mga taga-Huda, sumama ang loob ng mga taga-Huda. Kasi nga naman, ang ganda-ganda na reforma ng Haring Josiah, at mukhang kontrabida itong si Jeremiah, na ang pinag-uusapan ni Jeremiah ay warning. Eto na nga't nagre-reforma may warning ka pa. Pero alam niyo ba naman po ang tao, hindi po ba? Kung hindi mo bibigyan ng warning, pwedeng mag-backslide. So yun po ang punto ng propeta Jeremiah. But Jeremiah, nonetheless, was not heard. Hindi siya pinakinggan. Hindi siya dininig. Unang-una, bakit hindi siya dininig? They did not like his PMS. Ayan. Let me use that abbreviation. PMS. Ayaw nila yung PMS ni Prophet Jeremiah. Una, inayawan ng mga tao yung kanyang person, yung kanyang pagkatao, yung kanyang person. Bakit? Nakuy, napakabata niya, 33 years old. Pari sa templo. Anong alam niyan sa buhay? Yon, ano? Bata pa yan. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Hindi niya alam ang kanyang mga warnings. Palipad hangin lang yan. They did not like his person. So they did not listen. Pangalawa, PM, they did not like the message. Bakit? It was a message of doom. Ay, reforma na nga Bakit meron pang doomsday? They did not like his message. They did not like his person. They did not like his message. And letter S, PMS, they did not like his style. Kasi ang style po ni Jeremiah sa kanyang warning, straightforward. Sabihin na kung sabihin ang dapat sabihin. Straightforward po siya. Walang paligoy-ligoy, walang sugar coating, straightforward. Hindi po kaya ng mga taong yon, lalo-lalo na bata itong nangungusap. So, yun po. Kaya hindi nila dininig ang warning ni Jeremiah. Shut down sila. They did not listen. Worst, they killed Jeremiah. Pinatay nila ang propeta Jeremiah. They slaughtered him at the altar of the temple at the age of 33. Sipin mo yan. Parang ang Panginoong Hesus, ipinako nila sapagkat hindi nila gusto ang kanyang PMS, yung kanyang person. Bata.
yung mga Pariseo, mga 60 years old plus yan eh. They did not like his message. Ayan. Marami sa message niya ay binabaliktad yung mga tradisyon. They did not like his style. Ang style niya ay masa, makamahirap. Ayan, no? Yon. So, mga kapatid, mga kababaihan, mga ilaw ng tahanan ng Holy Family Marriage Encounter Community, siguro ito po yung challenge ng Panginoon. Sa ME Weekend, even in the Family Encounter Weekend, we speak about the virtue of empathy. Ayan. The listening skill of empathy. So, kumusta ba ang iyong pakikinig? Ang inyong pakikinig sa mga miyembro ng pamilya, lalo-lalo na po sa inyong better half. Di ba? Naalala nyo pa yung sinasabi po natin sa ME Weekend noon, listening to your spouse is listening to God. Yan. Naisa sa buhay nyo ba yung tenet na yon ng marriage encounter? Ano? Alam nyo, may kaibahan po yung listening at hearing. Ayan. Minsan naririnig natin niya sa tahanan. Naririnig kita. Ayan. Oo. Pero pinapakinggan mo ba? Ayan. Do you listen o naririnig mo lang? Ang sabi po ni Saint Benedict of Nursia, na very famous hindi lang sa exorcism, kung hindi sa community life. Yan ang isa sa mga legacy ni Saint Benedict of Nursia, community life. Ang sabi po niya, ang unang batas ng tunay na community, tulad ng pamilya, tulad ng mag-asawa, ay obs culta. Sa wikang Latin, obs culta. Listen. When you listen, you should not only go on hearing. Ayan, no? If you hear, you heard something. You heard, alon nasa gitna ng hearing na yan? Ear, di ba? You hear, you heard something with the ear. Ayan. At when you heard, pasok sa ear, pagkatapos doon, deadma. You heard. Deadma. You hear, ear, deadma. Heard. Tapos. Pero ang tunay na listening po ay heart. Heart. Yan. You do not just listen with the ear. Yan. Ang dulo ng heart ay T. You listen with the ear, you listen twice. Twice. You listen one for the mind, you listen two for the heart. Pero upang gawin yon, huwag kang titingin lamang dun sa tao, person. Kasi maaring yung person, sa tingin mo, unexpected na siya ang magsasalita. Do not only listen to the message. Ayoko yung message. Ayoko yan. Positive lang sa akin. Iba ganyan no? Pag negative, ayaw na. Pero sometimes, the message comes in a negative way. No? So, don't just look at the person. Don't look at the message. Don't just look at the style. Bawat tao may style maring ikaw pag nagsalita ka talagang, naku, napaka-verbose. Yan. Meron kang gift of verbosity. Yan. Meron kang gift na magsalita tulad ko. No? May mga tao naman na magsalita 1, 2, 3. No? Yun ang style niya. Yun ang style niya. Ay yung iba, naaasiwa kapag ganon yung nagsasalita. No.
listen with the heart. Don't just listen with the ear, but with the heart. At hindi lamang po yun. When you listen, lalo na si spouse mo, listen with a higher voice. Pakinggan mo yung mas mataas na boses na pinanggagalingan ng boses ng iyong husband, which is the voice of love, the voice of concern, and listen to the power that is at work in you. Ang kausap mo ay hindi lang basta-basta tao. The power at work in both of you is couple power. Lakas mag-asawa. No? So siguro, magandang pag-usapan nyo po yon. Ano? Kumusta na po ang inyong lockdown sa bahay? I hope sa inyong lockdown sa bahay, kayo naman ay talagang nakakonect ng maayos sa bawat isa. Pagpalain po kayo. Thank you for all the work you're doing in your family and in the community. Please include me in your prayers, and I pray for all of you and your families. At stay safe po tayo. Stay safe. God bless you.